Hindi ako nakabili regalo. Ano ba yung culminating act? May laman. Gagawin na naman. Magsusort daw ng mga I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I moved to the side, when I moved, are you mine? At ayan nga mga mare, at dahil na-stress nga ako ngayon, ay napabili ako na itong mamahaling hagod, malunggay, bunga ng malunggay. At yan nga ang lulutuin natin ngayon na tanghalian mga mare. Na-stress ako sa palengke kanina at naka-experience ako na mabastos ng isang batang tindero ng sibuyas doon. Ayan, iluto na lang natin itong kine-crave ko na malunggay. Ayan. Ito nga rin mga mare, dahil nga happy birthday nga ni tatay ngayon, ay magluluto ako ng kalderetang manok. Ayan, ang ating manok. At ito na rin ang ating mga ingredients. Tinatamad akong mag-voice over mamaya. Kaya ayan, nagbibideo-video na lang tayo ng maayos na. Para mamaya i-upload ko na lang. Ayan, igigisa na natin itong ating pang kalderetang manok. Rin pala tayo mga maring paa ng manok na sasampalukan ko na lang yan. Lalagyan ko na nga lang yan ng mga ricado. Pagkatapos ay pakukuluan ko na lang na minsanan. Maggisa na tayo ng ating pangkalderetang manok. Ano pa ba yung bilhin mo? Wala, yung sampalo ko lang. Panglagay dito sa paa. Maggisa na tayo ng pangkalderetang manok natin. Pinagsabay ko na tong bawang at sibuyas. At pag mabango na yan, ay ilagay na nga natin tong manok. Lagay na natin tong ating mga manok. Hindi ko ilalagay lahat kasi magtitira ako ng panahog ko doon sa mamaya, pansit. May pansit kasi ako at hindi ako nakapag-iwan ng panahog ko sa pansit mamaya. Meron akong atay pero wala akong manok. Kaya mag-iiwan na lang ako dito ng panglalagay natin. Ayan. Magtitira na lang ako ng panahog sa pansit. Ayan. At lagyan na nga natin yan ng lagyan na natin nito paminta. Paminta. Pagkatapos ay halu-haluin lang muna natin yan. Saka natin takpan. Antayin lang natin na masangkot siya. Yan na nga mga mare yung ating iluluto na hagod. At i-ready ko na nga siya para maisalang na nga rin. At ayan mga mare, magpipit-pit na nga muna ako ng mga ricadong panlagay ko. Ayan. Magpipit-pit na ako ng bawang. Ay naku mga mare, sobrang stress ako ngayong araw na to. Ang aga-aga, merong manlulokong bata akong sa palengke. Hindi ko talaga makalimutan mga mare. Kasi bago ako umalis kanina para mamalengke, may listahan ako. At yung pera ko, bilang ko, alam ko kung ano yung dala kong pera dahil tigwa 100 pesos yun. Tapos yung pera ni Mikay na nakapatago sa akin, hihiramin ko nga at yun yung ipapalengke ko. E buo yun. At meron naman ako ngayon tig 100 na dala. Pagpasok nga namin kanina, nung hinatid namin si Jaang kanina sa eskwelahan, wala palang baon si Jaang at hindi pala nabigyan ni Jeka. Kaya naghagilap pa nga ako ng coins dun sa pitakang dala-dala ko. Wala akong dalang bag. Pitaka lang. Tsaka yung cellphone ko ang dala ko. Nakapaghagilap naman ako dun sa wallet ko ng coins. Meron akong 20 pesos na bilog. Tsaka 10 pisong bilog. At tsaka yung mga tig-piso. Yun ngayon yung pinambili ni Jaang ng Yakult niya sa kadalawa niyang tinapay. Kaya pagpunta namin ng palengke, una kong binili yung sibuyas. Yung ganitong sibuyas, ito wait lang, papakita ko. Itong sibuyas na to, 20 pesos ang isang supot. Ito yung binili ko kasi magagamit ko naman to lahat ngayon. Kaya ito na lang yung binili ko para makatipid-tipid.
20 pesos yan. Ngayon doon ako bumili sa bata. Inyabot ko yung 100. Oh, sukli mo. Nung naiabot ko yung 100 doon sa bata, hindi ko napansin na ang isinukli pala niya sa akin, 30 pesos lang pala. Basta inabot ko lang kasi. Tapos hawak ko sa kabilang kamay ko yung cellphone ko tsaka yung wallet. Sa kabila, andun pa rin yung sukli. Ngayon, nagpunta ako doon sa nagtitinda ng mga carrots. Pinakwenta ko yung babayaran ko doon sa carrots, 55 pesos. Hinahanap ko ngayon yung isinukli sa akin ng bata, walang 50 pesos. Ngayon, binalikan ko. Sinabi ko sa kanya, kulang yung binigay niya. Sinabi niya agad sa akin na 50 pesos lang daw yung pera ko. Siyempre, pinagpilitan ko dahil wala akong dalang 50 pesos na pera. Puro tigwa 100 yun. Sobrang sama ng loob ko dun sa bata. Ay, tanungin nyo pa yung mga katabi ko. 50 pesos lang yung binigay nyo. Yung mga katabi niya, hindi naman nagsasalita. Kaya sobrang sama ng loob ko. Sabi ko, hindi ako manloloko. Dahil wala akong ipipilit ko talaga na 100 pesos yung pera ko. Dahil tigwa 100 naman talaga yung dala kong pera. Wala akong dalang 50 pesos. Kasi kung may 50 pesos ako, yun na sana yung binigay ko kay Jaang. Pinagkasya lang namin yung coins ko na 30 pesos na binaon ni Jaang sa eskwelahan. Bumili si Jaang ng isang Yakult saka 2 tinapay. 29 pesos nga lang yun eh, may sukli pang piso. Tapos sasabihin sa akin ng batang sinungaling, ibinagsak niya pa sa akin yung 50 pesos. Dahil 50 pesos, ayan na, sabi niya. Kinuha ko, syempre, kinuha ko dahil, paglalaban ko dahil 100 yung pera ko. Pero kung tutuusin, pwede ko namang ipamigay na lang sa kanya yun, pero hindi. Kasi masama ang loob ko dahil pinalilitaw niya na sinungaling ako. Syempre, ipaglalaban ko kung ano yung totoo talaga. Hanggang sa talagang sobrang iyak ko na kanina sa palengke. Nagsabi na ako doon sa auntie ko na halos katapat lang. Tinanong ko kung sino yung bata na yun. Binidyohan ko pa nga yung bata, binalikan ko siya. At pinagsabihan ko siya na sinungaling siya. Sabi ko sa kanya, kahit naghihirap ako, pwede kong ipahingi na lang sa'yo yung 50 pesos na yan, pero wag mo akong gagawing sinungaling. Dahil 100 pesos talaga yung pera ko, wala akong 50 pesos na dala. Ayun, kaya na-stress talaga ako. Buisit na bata. Dapat yung mga ganong bata nag-aaral para natututo ng maayos sa school. Hindi yung nasa palengke. Ang dami kong nasasalubong na bata, sa totoo lang, nasubukan ko pa noon na nagpapabiding ako ng... Mahilig kasi ako magluto tapos magpamigay ng pagkain dun sa mga nakikita ko sa lansangan. Nagpapamigay ako sa mga bata kasi naawa ako sa kanila. Pag nakakakita ako ng batang nagbebenta ng nakasupot na lansones, nakasupot na mga kung anong prutas o ano, doon bumibili ako. Kasi nakakaawa sila. Pati yung mga namamalimos. Binibigyan ko yan kasi nakakaawa. Pero naka-experience ako ng batang sinungaling talaga. Talagang 50 pesos lang yon, pero masakit sa loob ko yung ginawa niya. Kaya yung 50 pesos ko kinuha ko. Kahit nasabihin ng OA o ano masabi nila sa akin. Kaya lang, pinaglalaban ko lang syempre kung ano yung totoo. Kasi mahirap naman na pabayaan ko na lang. Hiwain na natin tong kamote. Gusto ko yung ganitong luto lang dito sa hagod. Ito yung paborito kong luto ng hagod. Yung hindi igigisa. As usual, lalagyan lang din niya ng bagoong at maraming kamatis. Ganyan lang akong magluto ng hagod, mga mare. Hindi ko siya ginigisa. Mas gusto ko lang talaga yung, ano siya, yung dinengdeng. Sa Ilocano, dinengdeng. Buridibod pala. Ito ang paborito kong buridibods. Hiwain lang natin ang maliliit na ganyan. Ayan, maliit kasi mga mari itong kusina ko. Ayan, pag ganyan na siya, lagay na natin dito sa ano, nahugasan ko na yan mga mare. At pagkatapos naman itong mga marami nating kamatis, ayan.
Marami nating kamatis. Ang gusto ko dito mga mare, yung ganito. Yung hinihimay lang siya ng kamay. Hindi hinihiwa. Para medyo lalamutakin mo lang na ganyan. Malinis yung kamatis at malinis din mga mare yung kamay ko ha. Naghugas ako mabuti ng kamay dyan. Kasi kami din ang kakain nito tsaka yung mga apo ko. Kaya yung mga ginagawa ko ay sure na malinis syempre. Lalong-lalo naman mga mare yung mga pangbenta ko. Importante yun. Ayan, maganda dito na nilalamas lang yung kamatis. Dudurugin sa kamay. Ayan. Ayan mga mare. O diba? Wait lang, maghuhugas ako. Ayan. Pagkatapos, yung pangsahog ko nga pala dito ay tinapa. Tinapang pinausukan yung binili kong panahog. Ayan. Itong tinapa ang ilalagay kong panahog dito. Ayan o, pinausukan. Yung iba, iiwanan ko para pang almusal bukas ng umaga. Ayan. At yung 4 na piraso lang ang isasahog ko. Ilalagay ko na siya ng buo-buong ganyan para malasa. Ayan, malasang-malasa na yan. Hindi ko na hihimayin. Ganyan na niya. Pagkatapos, lalagyan natin ng mineral water. Wait lang. Ayan mga mare, pagkalagay natin ng mineral water, ay lalagyan na natin ng bagoong ko. Konti yung bagoong ko, pero okay na yan para hindi masyadong maalat. Luglugan ko na lang ng konti. Dito kasi mga mare, mineral water yung pinangluluto ko. Kasi nga tubig, poso nga ang tubig namin dito. Kaya ang pangluto namin ay mineral water. Ayan. Tapos lagyan ko na nga rin siya ng kaunting magic sarap. Ayan. Tapos ipapakuluan ko na muna ito bago ko ilagay yung hagod at saka yung ampalaya. At ayan na nga mga mare, isinalang ko na nga itong ating paggugulayan. Takpan muna natin. At tapos dito naman sa kabilang kawali natin ay ayan, kumukulo-kulo na nga itong ating manok. Takpan ko muna ulit yan. Re-ready ko na nga rin pala mga mare itong gulay natin. Ihiwa-hiwain ko na siya para mahugasan na rin. Ayan. Ayan, hiwain lang natin ng katamtamang laki lang ganyan. Medyo mahal pa nga rin ngayon mga mare ang gulay natin. Nabili ko yan ng 10 piso isang supot. Yung mga nabalatan na lang ang binibili ko para hindi ko na trabaho pa magbalat. Buhugasan ko na nga lang yan na mabuti. Ayan, hiwa-hiwain lang natin siya. Ay, kamali nga ako mga mare dito sa kusina ko dahil ginawa ko lang na maliit. Hindi ko naman kasi akalain na dito na talaga kami titira. At pag may mga order, medyo mahirap nga kasi nga masikip. Pero kaya naman dahil ginagamit ko naman yung doon sa may terrace at doon ako naglalagay ng mga mesa. Dito naman ay ginagawa ko lang na lutuan. Buti ka't kumasya itong 2 burner na nakalan. Na ginagamit ko. Ayan. Mas marami yung carrots na binili ko kasi mas gusto ng mga bata yung carrots. Hindi nga pala ako nagpiprito ng carrots kapag mga mare. Direkta ko na yan na ilalagay. Kaya maya-maya lang na konti. Pag nahugasan ko yan, ay ilalagay ko na nga yan dito sa ating pinapakuluan na manok. Kaya iuhuli ko na to. Huli namang nilalagay yan. At pagkatapos ay huhugasan ko na nga itong ating gulay. Ayan. At ayan nga mga mare, medyo maganda ng pagkakasangkot siya ng ating manok. Ay pwede na nating ilagay itong mga gulay para mas lumambot na siya. Ayan. Lagay ko na. Pagkatapos ay lalagyan ko na nga rin siya ng toyo.
pa nabuksan yung toyo natin. May toyo pa pala ako dito. Marami akong toyo, mga mare. Ayan. Hindi nga pala ako nakabili ng oyster sauce. Kaya tama na yung toyo na ano natin. Tsaka yung patis, mamaya magdadagdag na lang ako ng patis. Ayan, dagdagan ko na nga. Ng konting patis, pampasarap, pampalasa. Ayan. Pagkatapos ay takpan na nga muna natin ulit. At ayun nga mga mare, pag medyo nakukulo na nga siya, ay lagay na nga rin natin tong ating tomato sauce. Kamatis na nga lang sanang ilalagay ko dito mga mare. Kaya lang mas may lasa kasi itong tomato sauce natin. Kaya yan na lang yung ilalagay ko. Mas malasa. Ayan, pagkatapos ay halu-haluin lang natin. Hindi na nga ako nakabili rin ng hotdog na panglagay dyan. Nakalimutan ko na. Marami ako nakalimutang bilhin mga mare. Buti na nga lang dito sa Talipapa, meron namang mga nabibili, kaya okay lang din. Ayan. Ayan, pag ganyan na siya na, takpan muna natin ulit. Ayan. Ayan. Ito namang bell pepper ngayon ang hihiwain natin. Para mahugasan na at maya-maya pwede nang ilagay dyan sa ating kaldereta. Kasi ito yung magpapabango, magpapa-aroma dyan sa ating kaldereta mga mare. Hindi pwedeng walang bell pepper pag tayo ay nagluto ng kaldereta. Ayan, inuubo pa nga ako. Wait lang, kumukulo na yung kumukulo na. Ilagay na natin itong ating hagod. Sana hindi mapait yung ampalaya. Sana hindi bitter. Ay naku mga mare, kung naaamoy nyo lang, napakabango. Grabe. Ayan. Takpan muna natin ulit. At tapos ay balikan natin tong bell pepper natin. At kagaya nga ng sabi ko mga mare, pag tayo ay nagluluto ng kaldereta, hindi pwedeng mawawala itong bell pepper natin. Kasi ito yung magpapabango talaga at magpapasarap dito sa ating recipe. Ayan, hugasan ko na muna ulit. Ayan na nga mga mare, pagkatapos nga natin hugasan, ay hiwa-hiwain na natin siya ng papaganyan. Ganyan na hiwa. Tatlong pirasong malalaking bell pepper mga mare itong nilagay ko. At itong bell pepper ay nakalimutan ko ang bilhin sa palengke kanina. Pinabili ko na lang si Makmak dyan sa Talipapa. Ayan. Maya-maya ilalagay ko na nga ito dyan sa ating kaldereta. Ayan. Mga mare, lagay ko na nga tong bell pepper natin at maya-maya ko na lang ilalagay yung ating mamayang konti. Mga 1 minute, ilalagay ko na yung ating kakang gata kasi nagbigay nga sila ng pangalawang gata kaso nga hindi ko magagamit yung pangalawang gata. Dahil ayoko namang masyadong masabaw, kaya ilalagay ko lang itong kakang gata. Mamaya-maya. At ayan na nga mga mare, nakaluto na nga ako netong ating hagod at ako'y kakain at ako'y gutom na. Para makainom na rin ng gamot. Ayan, kumain na tayo. Thank you Lord sa foods. Namiss ko talagang mag-ulam nito. Sarap. Yan palaya. Ang sarap. Ginto ito ngayon. Ayan o. At ayan nga mga
mare, ngayon naman ay magluluto naman tayo ng pansit para pa nga rin sa birthday ng aking tatay. Ayan, mainit ng ating mantika. Nilagay ko na yung aking sibuyas at bawang. Ayan, marami ako maglagay ng mantika mga mare. Kapag nagigisa, kasi mas masarap yung pansit kapag medyo mamantika siya at hindi dry. Gusto ko sa pansit yung hindi dry. Ayan, pag mabango na yung bawang at sibuyas natin mga mare, ilagay na natin itong tahog. Ayan. Hinugasan ko na yan. At hiniwa-hiwa. Manok, saka importante meron tayong atay. Atay ng manok dahil yan ang malasa na sahog ng ating pansit. Ayan. Gisa-gisa nga lang natin yan mga mare. Gisa-gisa. At pagkatapos ay lagyan na nga natin yan mga mare ng ano. Hindi na ako nagpapakita sa video. At hindi na maganda ang ating itsura. At tayo nga ay pagod na at stress na. Ayan, maglagay na nga rin tayo dyan ng bawang. Dahil birthday ng aking tatay ngayon mga mare, eh syempre kailangan importante meron tayong pansit. Tsaka yung niluto ko kanina na kalderetang manok. Dadalhin natin dun sa kanya mamayang hapunan. Pagkasundo sa mga bata ay diretso na nga doon. Kay tatay. At ayan, lagyan ko na nga rin yan ng toyo. Ang lalaki ng hiwa ko ng manok. Kasi kinuha ko lang to kanina sa pangkaldereta. Wala akong malaking kutsilyo na panghiwa. Kaya ayan, okay na yan. Lagyan na nga rin natin dyan ng toyo. Pampalasa. Ayan. At pagkatapos nga mga mare, ay pwede na nga rin tayo dyan maglagay ng magic sarap. Ayan, buksan natin. Importante merong konting magic sarap yan. Konti lang. Yun. At ang isa sa magpapalasa dyan ay asa na nga ba yung aking cubes. Nor cubes. Lagyan natin siya ng 2 pirasong nor cubes. Para mas malasa nga at malinamnam ang ating pansit. Ayan. Ito yung isa. At pagkatapos nga mga mare, ay antayin natin yan na masangkot siya. Babalikan natin maya-maya. At ayan nga mga mare, sa pagkakataong yan, pwede na nga natin siyang sabawan. Ayan. Ayan. At pagkatapos nga, ay antayin nga lang natin yan nakmulo bago natin ilagay uli yung pansit bihon at kanti. At dahil nga mga mare, nakasalang din itong ating paanang manok, ayan. At malambot na nga siya, nilagay ko na nga rin ito yung ating nor sinigang. Ayan, nor sinigang na nga lang ang nilagay ko. Hindi na nga ako nakabili kanina sa palengke ng ng sampalok. Mas mura nga sana, halaga 5 piso. Pwede na. Ayan, at malambot lang ating paanang manok. Lalagyan ko na lang din siya ng kaunting magic. Para siya ay malasa na. At ready na para mamaya. Ayan, papatayin ko na muna yung kalan at mamaya pag kakainin na siya, tigupin na siya, saka ko na lang uli ipapainit. Kasi ayan, malambot na rin siya. Malambot na. Patayin na muna natin yan. Ayan. Mga mare, at kulong-kulo na nga yung paglulutuan natin ng pansit. Kaya nga ilagay na nga natin itong ating pansit na bihon. Parang kulang yata yung sabaw na nailagay ko. Kasi marami-rami itong bihon natin. At
ayan nga mga mare, nagdagdag pa nga ako dyan ng kaunting tubig saka ng toyo. Dahil lalagyan ko pa nga yan ng pancit canton. Ayan. At saka nga itong gulay. Kapag pangkain lang sa bahay kasi yung niluluto ko mga mare na pancit, ganito lang yung ginagawa ko. Huli ko nang nilalagay yung gulay kasi gusto ko crunchy. Ayan. Marami-rami rin itong ating pancit. Pinagluto natin si tatay ng pancit. Dahil ang pancit ay hindi dapat nawawala sa mga birthday. Dahil yan ay pampahaba ng buhay. Ayan, mukhang mahirap ng haluin ngayon itong pancit ko. Wala si Papsi na maghahalo. Wala akong kasama. Kaya ayan, halu-haluin natin. Mukhang okay naman na yung sabaw niya mga mare. Mukhang okay naman na yung idagdag ko. 2 kilo kasi ito eh. Ayan, ganyan ang ginagawa ko mga mare kapag pangkain lang dito sa bahay. Iminimix ko lang talaga tong pancit. Hindi ko na niluluto kasi hindi ko naman na siya nilalagyan ng topping sa ibabaw kapag pang dito lang sa bahay. Kaya lang ako naglalagay ng pang toppings mga mare kapag yung pancit i-order. Para meron akong pang topping sa ibabaw. Pero pag ganito na panghandaan lang dito sa bahay, okay na yung ganyan. Mas masarap pa nga. Siyempre pag order kasi yung pancit, kailangan meron tayong pang toppings para magandang tingnan. Ayan ang ating pancit. Hindi ko masyadong maipokus mga mare at wala akong mapagpatungan ng cellphone. Yan lang talaga yung cellphone ko. Ayan, at konting mekos-mekos na lang. At ready na yung ating pancit. At pagkatapos ay magpapahinga na lang ng konti para makagayak na nga. Para makapunta na sa birthday ni tatay. Ayan. Ganyan lang, simple lang magluto ng pancit mga mare. At kapag namekos na natin ganyan, hayaan na muna natin para hindi madurog. Hayaan lang muna natin siya dyan. Tapos mamaya kapag haluin lang. Mekos lang ulit. Pakita ko sa inyo sa malapitan. Ayan, may sabaw-sabaw pa siya. At kapag natuyo na yung sabaw niya na yan mga mare, ay okay na ang ating pancit. Konting-konti na lang. Ayan, importante merong sahog na atay kasi yan yung malasa. Kaya pag nagpapansit tayo mga mare, yan ang wag nating wawalain sa ating mga pansit. Yung sahog na atay, ayan, kailangan marami. O, diba? Mga mare, at ayan nga, dahil nga birthday ng aking tatay ngayon, ayan, nakagayak na. Nakagayak na ako, nakapahinga na ng konti, nakagayak na. At ayan, yung aking mga niluto, pansit, at saka yung aking kaldereta. Ayan. Inaantay lang namin yung mga bata pagkatapos ay pupunta na kami doon kay tatay. Samahan nyo kami ngayon para sa birthday ng aking pinakamamahal na tatay. Tara! Ayan na nga mga mare, papunta na nga kami sa birthday ni tatay. Ayan, dito kami nakasakay sa kolong-kolong. At ayan, may 2 makulit na bata doon sa likod. Tapos si Jaang ay susunduin namin sa school. Ayan, tara, samahan nyo kami! At ayan na nga mga mare, nandito nga tayo ngayon sa Sibot para sunduin nga si Jaang. Sinundo na nga nila si Jaang doon sa loob ng room. At ayan, antayin na nga natin sila dito. Dito na raw ako sa likod. At mabigat daw ako sa sidecar. Ayan. At ang aking buhok ay hinangin-hangin na naman niya. Ayan. Ayun yung mga pagkain. Ayan. Meron siyang pinapakitang star. Ayan, meron siyang star. Ayan, papunta na po kami ng Malasin.
Tara na po. Tara na. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Akapela ako kayo. Nanay. Nanay, andito na kami. Alam mo siguro kung Andito na kami, nanay. yung icon. Ayan si Aika. Ayan ang aking karakar. Oh, andyan na Kara. Saka si Kuya Kikoy. Mamaya, makikilig ko lang eh. Kuya Kikoy, mag-bless ka na kay tatay. Pasok ka na dito. Bless ka kay tatay. Ba't ngayon lang kita nakita? Hello. Ba't ngayon lang kita nakita? Hello. At ayan o, may dala si Kara at si Kikoy. Mahal yan. Magkano yan? Kikoy. Mahal lang kayo. Tapos ayan, meron tayong niluto. Caldereta. At meron naman ding pansit. Bigla na naman gumulo si Tapos tatay, nagluto si tatay ng nilaga. Ayan. Tapos wala namang kandila. Ay, meron. Nag-bless ka kay tatay? Mag-bless ka na kay tatay. Batiin mo na si tatay ng happy birthday. Ayan. Ito naman si Kuya Kikoy. Kikoy, nag-bless ka kay tatay? Okay. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, tatay. Oh, blow na. Candle. Ay, si Lolo Sir. Ay, oh, sige, kainan na. Kumain na kayo. Ay, uli-uli naman. Kayo, no? Ang dami namin. Kakain kayo. Laang, ay ka. Pansit, Beng, pansit. Kanin. Beng, pansit, tsaka kanin. Sige, lagyan mo siya ng pansit. Ano ay? Ikaw, anak. Titimba ko lang siya. Lola El, may sili ka? Oo, tsaka itong pansit. Pansit lang. Ito, natulog na kayo. Kumain na pag-uwi, patutulog na. Ako naman, siyempre. Wait lang. Saan ka lang sa Manila kayo? Si Ate Jam na kinilig. Meron si Anita? Oo. Mahal ba itong cellphone mo siya? Kiss na, kiss na. Kiss na daw, ma'am, sir. Aray ko, nilamutak na. Let's eat pangsit. Ah, uy. Alam ko lang kailang birthday ni Uncle. Sino walang isda? Hi. Hi. Meron ng karot sa osap-sap ng karot si. Kita na natin yung wallet ni tatay, buti na lang pala. Hindi ko kung may laman. Pero mukhang madali ring masira yan. Ito yung kapalit. Oy, pati! Alam mo, nakikita akong blue. Bye. Oy. Isa lang yan, huwag mo nang pintahan. O, sige, punta na kami.